Nalalapit na raw ang pagbagsak ni Marcos Jr. Bakit? Ano ang mga senyales? Ano ang mga signs? Pakikinggan natin mamaya ang video discussion, of course, ng SMNI. Pero, ayun nga, magiging paborable ito, hindi lang sa SMNI, kundi kay Pastor Quiboloy, kung sakali man na mawawala na si Ngiwi Jr. sa buhay ng mga Pilipino. Pero bakit malapit na siyang bumagsak? Akala ko ba marami siyang datong? Right? Nagmamalaki pa nga si babaeng ahas eh. Do they have the army? May ganun-ganun siya eh. Hawak niya sa leeg ang ano eh. Mga matitikas. Do they have the army? Ganun-ganun si babaeng ahas daw, di ba? Cause I do. Sabi niya, oh. Kasi tatakutin, dalawang bagay ang tingin ko dyan eh. Either tatakutin ni babaeng ahas na huwag kayong magkukudeta kung ayaw niyong matanggalan kayo ng pension, right? Or kung ayaw niyong magkandaletse-letse ang kinabukasan niyo, gawin niyo ang trabaho niyo. O, bukod dyan, kung ayaw niyong makulong, huwag kayong kokontra. Ang trabaho niyo ay paglingkuran ang pamilya namin. Ganun ba yon? Either that, or sinampal-sampal na ng mga mali-maletang datong. Right? Sa ganung paraan lang nila mahahawakan ang matitikas. So, nasa kanilang datong, nasa kanilang power, nasa kanila ang aparatus, nasa kanila ang matitikas, ano ang laban ng mga ordinaryong katulad natin? Right? Ano ang laban ni VP Sara at ng mga Duterte at ng mga matitinong public servants? Na hindi sa tingin nila ay hindi pwede ang ganito na inutil, walang ginagawa, ang lala ng korupsyon, puro pasarap, manhid, adik. Hindi pwede ang ganyan. Okay, at hindi talaga pwede. Lalo na sa atin, na umaasa na aayusin nila ang Pilipinas. Right? Para hindi na mag-alisan ang mga Pilipino at mag-abroad. Dapat nababawasan yan. Kahit malaki ang contributions ng mga OFWs, di ba, sa ekonomiya natin, dahil kung walang nagpapadala sa mga nasa Pilipinas, paano na? Mahirap namang magtrabaho sa Pilipinas. Isang kahig isang tuka, maliit ang sweldo, marami ka pang karibal. Sa dinami-rami ng mga teachers, ng mga professionals, nagsisipag abroad. Imbis na ang mga nurses magstay sa Pilipinas, even the doctors, nag-a-abroad na lang kasi mas malaki ang sweldo lalo na sa US. Times 10. So kung kikita ka ng 10,000 sa Pilipinas, biro mo, degree holder ka, may diploma ka, kikita ka lang ng ganun sa mga private hospitals. Or maybe kahit 20,000, nurse ka, doctor ka, tapos liit ang sweldo mo. Engineer ka, hindi ka umaabot ng 50,000 kung nasa Pilipinas ka. Hindi pwede yan. Mag-abroad ka. Sa abroad mo mararanasan ng 6 figures na kita. So ang mindset, mulat sa pulpa, di ba mga kababayan, mga bata pa ang karamihan sa atin, shout out sa mga lagpas golden age na mga viewers natin. I mean, sa panahon nyo ba ganun na rin? Kasi sa amin, nung ako yung lumaki mga kababayan, yun na. Yun na yung mindset natin. Yun na yung, di ba, yun na yung parang goal sana na pagka nakapagtapos ng pag-aaral, mag-abroad. Kasi kami sa Kabisayaan, shout out sa mga Bisaya diha, no? Lalo na kaming talagang grassroots. Hindi lang po halata. Pero mga ating, sa amin noon, pagka nakapagtapos ka ng high school, ang goal mo dapat ay lumuwas ng Maynila. Tama ba? Shout out sa mga Bisaya diha, comment ka mo. O, basta nakatapos ka, kahit elementary, ang next goal ay pumunta ng Maynila, mangamuhan, mga tulong, or pumasok at maghanap ng trabaho. Karamihan sa mga kakilala ko, kaibigan, mga kamag-anak, ganyan ang mindset. Mag-apply ng trabaho sa Maynila. At ang pinaka sikat sa amin sa Kabisayaan noon na trabaho sa Maynila ay maging katulong or kasambahay. Ngayon may mga kamag-anak ako na nagtrabaho, 'di ba? Banggit ko 'yun sa mga nakarang live ko eh. Naging, 'di ba, naging sales lady ng SM. Wow, hindi ka nagtatrabaho sa sa household, hindi ka kasambahay. Sa mall ka nagtatrabaho, yun yung nag-inspire sa akin. Kaya sabi ko, pag lumuwas ako ng Maynila, kailangan sa mall din ako magtatrabaho. O kaya naman sa mga amusement parks dyan sa Santa Rosa. Right? O kaya naman
Gusto ko sa office. Ay kaso mo, hindi ko natapos noon yung pag-aaral ko. So, nakontento ako mag-apply noon sa mga fast food chains. Jollibee, McDonald's, Greenwich, ganan. Wala pa noong Mang Inasar, di ba? Mga ganyang tipo. Sauking, di ba? May Sauking na noon. So, yan yung mga tina-target kong applyan noon, mga kababayan. Pero ang hirap pa rin, ang dami mong karibal. Di ba? Lalo na yung may mga experience. So again, mga kababayan, kung ang nakaupo, going back, kung ang nakaupo ngayon sa pwesto ay hindi inaayos ang Pilipinas, yung infra, yung public transport, isa pa yan, paano lilipad at aalis ang mga Pilipino palabas ng bansa? And then ang maiiwan sa atin, pwedeng mga tamad, latak, wag naman sana, or maybe yung mga walang kakayahang umalis ng Pilipinas or ayaw naman na iwanan ang Pilipinas. Kahit ako nga ayokong iwanan ng Pilipinas, mga kababayan eh. May choice ba tayo ay kapag kritiko ng gobyerno ay magtago-tago ka kung ayaw mong hantingin ka? Tama? O, so, itong mga bagay na ito na hindi nagtatrabaho, pinagdududahang lulong, ito yung mga signs eh, ng gigipit ng kritiko at kalaban sa politika. Yan, ginigipit si VP Sara. Napanood niyo yung vlog ko kanina. Dapat nga i-discuss natin ulit yun, yung masama nilang bala kay VP. Next year nila i-execute, January. Okay? Maybe puntahan natin yan mamaya. Pero itong mga signs na ito, na hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nagsisilbi, nambubudol ng luloko, ng gigipit ng mga kalaban, ito yung mga signs na desperado sila at nakikipag-alyado na sa makakaliwa. Suportado na rin ng, 'di ba, kaibigan at kasamahan na rin ng mga pinklawan. So nagsama-sama ang mga bulok. Kasi hindi nila kayang durugin si VP Sara dahil walang ginagawang masama. Alright? Or kung sino man sa mga kritiko nila na lumalaban lang dahil alam ang tama sa mali. Okay, let's listen mga kababayan dito sa sinabi kanina sa program sa SMNI, and I hope really no na makalaya na si Pastor Quiboloy at sana huwag mapasok ang SMNI ng mga double agents. Kasi may iba dyan na parang pabor naman sa kanila na nakakulong si Pastor Quiboloy. Right? Which is hindi dapat. So sana huwag pamugaran ng mga ahas din. Kasi sa bawat lugar may ahas. Hindi lang po sa gubat may ahas, pati sa syudad. Malay nyo, dyan sa SMNI, meron ng mga ahas. Hindi ba? Sino kaya? Anyway, let's listen mga kababayan. Itong si Sandro, kahit anong gawin niya, booking na siya. Pork barrel king ka. Ngayon, quiet lang siya. Yun pala number 2 ba siya? Sa pinakamaraming pork barrel? Actually, number 1 po eh. Si Romualdez ang number 1 ata. Number 2 siya. Parang mas malaki siya, boss eh. Mas malaki Mas siya. 15 billion, di ba? 14 kay Martin, 15 sa kanya. Siya talaga ang king. Oo, siya talaga ang pork 15 barrel something. king. Oo. Lakas, no? Oo. Tapos, We're talking about Kaibigan ni Ma'am Pati yun eh. 2410. Hindi ako, anak ko. Di ba kaibigan mo yan eh? Hindi, anak di ko. ba? Tapos ano masasabi nyo doon, attorney? Tahimik yung mga kakampuet patungkol dito sa... Alam nyo, isa pa yun. Yung pag-suspend lang kay Barsaga. Sumama din sila doon na isususpend. Pasingit saglit. So si Sandro Marcos, anak ng nakaupo, pero maanomalya. Bagong politiko or at least bagong congressman involved na sa ganyang skandalo na ang laki-laki pala ng pork barrel niya ngayong taon. Tapos nabanggit din si Tambaloslos na pumapangalwa nagpapaligsahan. Sino si Tambaloslos? Ay di pinsan ni Ngiwi. At walang balak parusahan. Mga kababayan, nagrally na at gumastos na at nagpagod na at lahat. Ang Iglesia ni Cristo, ang mga Duterte supporters, simula September, kami nga last year pa eh. And then ngayong October, when was that? November. November to no, yung 16 to 18 ng Iglesia ulit. Wala pa ring nakukulong at wala pa ring nasusoling limpak-limpak ay billions ang ninakaw. So walang balak magbago. And then here is Kiko Barzaga, one of the critics, bata rin,
Wala silang makalkalaban kay Kiko, walang nababalitaang anomalya or pagnanakaw or corruption. Balak nilang ikulong dahil nga nagvo-voice out ng kanyang criticisms and what, 'di ba? Pagpuna sa gobyerno ni Ywi at porke nagsasalita, porke umiimik, ayan, ikukulong. So, ang ginagawa ng government ngayon ay pinatatahimik ang kritiko para hindi magmukhang masama. Kaso mo, pag umulan, bumagyo, bumabaha, may mga nagkakandamatay. Ang ginagawa ni Ngiwi, pupunta doon sa lugar, magtuturo, magpapapicture. Hindi naman tanga ang mga Pilipino, mga kababayan. Para hindi malata na wala siyang pinagawa, nasaan? May pagmamalaki ka bang Ngiwi? May nakikita bang pinagawa ka? Like maybe napakataas na hospital, maybe mala skyscraper, yung tipo bagang mga kababayan, pwedeng maging landmark. Yung tipong building na tatatak na, Pilipinas yan. Tingnan niyo yung Marina Bay Sands ng Singapore, yung 3 building. Hanap tayo ng picture. Dapat may ganito kang Iwi, 'di ba? Dito na nga lang sa aking sa aking backdrop or background. Ayan, that's Empire State Building. I think this is yung nandun parang part ng Hudson Yards. And then this one is the One World Trade Center, mga ate at kuya. Yung yung pumalit sa Twin Tower na tinamaan ng eroplano. Yon yung One World Trade Center. Ito yung Empire State Building, I think Hudson Yards yan, shoutout sa mga nasa New York. Kapag nakita mo, alam mong New York. Tama? So Singapore, ayan, Marina Bay Sands, mga ate at kuya. Yung 3 building na parang may eroplano sa taas. Itong building na to mga kababayan ay inspired by deck of cards. Yung baraha na parang babalasahin mo. Kita nyo parang nakabuka. Shoutout sa mga nasa Singapore. Ang ganda niyan sa loob. Doon ako nag-birthday sa dulo nun mga ate at kuya. Shoutout kina ate Ruthie tsaka kina ate Jasmine. Doon ako nag-birthday nung nakaraan. Itong February pa lang ngayong taon. So, may swimming pool yan sa taas, 'di ba? Ang ganda-ganda. Ito parang ano ba to? Kind of event center ba ito? Ang ganda mga ate at kuya. Pag nakita mo, alam mong Singapore. Hindi ba? Wag na tayong lumayo. Dubai. May ganito ba sa Pilipinas na pag nakita mo alam mong Pilipinas 'yon? I'm not saying na magpatayo si Ngiwi, 'di ba, ng mga ganyang bonggang infra. Pero 'di ba dapat may landmark na alam mong Pilipinas. Ayan, Burj Khalifa, the tallest building in the world. Dubai, Burj Dubai. Yung parang layag ng bangka, the only 7-star hotel. You can also check Palm Jumeirah. Malalaman mo. Ngiwi, magpagawa ka. Yan, Palm Jumeirah. Biro mo artificial island. Napuntahan namin to ng aking ate Marinel. Shout out. Biro mo, nagtambak sila sa dagat, tas korting palm tree. Nandyan yung Atlantis Dubai. Nandito banda. Nakapagpagawa ka bang Iwi kahit tulay man lang na magiging tatak ng Pilipinas, just like the San Francisco Bridge, San Francisco, yung Golden Gate na alam mong nasa US ka. There. Kahit ganitong tulay lang Iwi, bilang legacy mo. Wow. Tapos sinamsam pa ni Ngiwi yung Bukana Bridge ng Davao. Part daw ng kanyang legacy projects. Hindi mo legacy, wala kang ginastos sa panahon mo lang. Pero hindi yun funded ng Philippine government. Funded ng China. Okay? One of the 4 projects na ibinigay ng China or dinonate ng China sa Davao City dahil inayos ni PRRD ang relationship ng Pilipinas at ng China. Ngayon, sinisira mong Ngiwi. So, biro mo trilyon ang budget. Kung magpapagawa si Ngiwi ng tulay, hindi naman trilyon
Baka umubos lang siya ng 10 billion, napakagandang tulay na. Magkonsulta ka ng mga, di ba, ng mga magagaling na architects and designers na tipong magiging maybe inspired ng Philippine culture yung tulay. Maybe yung itsura ng mga bakal, mukhang kawayan, why not, di ba? Or kung ano mang design. Magpagawa kang iwi. Kung hindi man yan, tulungan mo ang mga Pilipino na kumita ng maayos at mapababa yung bilihin. May ginagawa ba si Iwi para magmura ang mga bilihin? Para lumaki ang sweldo? Para makapag-ipon ang mga Pilipino? Meron na? Trillions halos ang flood control projects, konting ulan, bumabaha, nagkandamatay. Ubos na ang pasensya ng mga Pilipino. At wala pa rin yata silang balak umayos. Wala silang balak magbago. Yung ninakaw sa PhilHealth, kukunin sa budget next year. Ano ba yan? Imbis na, di ba, isoli, saan nga napunta ang pera? Baka wala nang maisoli. Kaya pera na naman ng mga Pilipino next year, or collection na naman ng mga buwis natin, ang gagamiting pangsoli sa nawawalang pera. Kung ginamit daw for 2025 budget or 2024 budget, yung kinuha sa PhilHealth na 89 billion pero 60 billion na nga lang ang pinasusolid yata, saan napunta? Yung binentang ginto, mga ang daming kasalanan mong iwi. Pero kung hindi ka magsisisi at wala kang pipilayan, mukhang nalalapit ka na nga. And ngayong taon, ngayong 2025, tinalo pa tayo ng Bulgaria, mabuti pa sila, si pa ang buong gobyerno nila. Sige, total ang mga Pilipino nakafocus na lang. Hindi masayang Pasko natin. Kayo, happy kayo ngayong Christmas, holiday season. Baka mga bata lang. Right? Ang Pasko at bagong taon para lang sa mga bata. Pero yung mga adults na in charge of the expenditures, ramdam nyo ba? Shoutout sa mga nasa Pilipinas, ramdam nyo ba okay ang Pasko? Kung wala kayong kamag-anak abroad, kung walang magbibigay or magpapadala, okay ba ang Pasko? Mga kababayan, nung mga bata kami, naranasan namin magpasko na ang handa namin, tasty na tinatawag, sliced bread. And mga kababayan, yung sliced bread, wala pang palaman kahit margarine. That was the saddest Christmas namin noong kami mga maliliit. Pero may dahilan naman kung ba't ganun ang nangyari. Si mama kasi noon nasa Maynila, so si papa lang yung kasama namin na magpapasko, dagdag lungkot yun, hindi kami kompleto. So ano ang nararamdaman ng mga OFWs na malayo sa Pilipinas? Siguro kung matagal na kayo nasa abroad, hindi ganun katindi ang lungkot nyo. Pero yung mga tipong umalis lang lalo sa panahon ni Ngiwi, right? Yung iba nga nag-uwian na nung panahon ni PRRD Napilitang umalis ulit. So 2 years, 3 years na kayong nasa abroad, anong nararamdaman nyo? Umalis kayo dahil nga wala pahirap ang buhay Tapos yung mga nakaupo, wala, nakaw lang ng nakaw. I guess yung Pasko natin mga kababayan nung panahon ni PRRD mas masaya kumpara sa Pasko sa 'di ba sa ilalim ni Ngiwi. Let's go back nga sa discussion ng program sa SMNI, itong ang nalalapit na pagbagsak ni Ngiwi. Panoorin natin kay Pigsilang. There's no due process, and kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA Yes. na what do you call this? Yung Unmodified. No Oo, wrongdoing. may unmodified opinion na sila dun At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, si Gibo, Gibo. tingnan nyo. Lahat Gibo, naman Teodoro. yan sila, may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is,
it's an auditing matter na kung mali yung ano niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice diyan. Kaya hindi mo po masabi na ay ninakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya she used it for that purpose. Yes. So, yan ang ginagamit nila para gipitin si VP Sara. Issue ng confidential funds. 125 million at kung anik-anik pa. Nag-resort na sila ngayon sa sa paggamit doon sa Ramil Madriaga na dati daw bagman ni VP Sara. Kasi nga iya mahinang substance or grounds for impeachment kay VP Sara yung binabanggit ni Attorney Rowena Guanzon na ninakaw niya ang confidential funds. Di hamak na mas malaki ang confidential funds ni Iwe, hindi naman natin alam kung paano ino-audit kasi confidential nga, sikreto dapat. So ayun, gumamit ayaw nilang tantanan si VP. So, either ipapatay nila ang Vice President, which ganun na nga araw yung balak, maybe that's the plan A, and then now impeachment para hindi na talaga makatakbo sa kahit anong posisyon, desperado na. Nagkampihan na silang lahat. Kaya ngayon nag-file ng reklamo kay VP Sara na yung bulto-bultong papel. Di ba mga pinklawan yun? At mukhang makakaliwa. United na sila against sa Duterte. Again mga kababayan, itong laban ngayon ay hindi Marcos versus Duterte. Ito ay Marcos versus the Philippines. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.